pag tinitingnan mo, ano ang legacy nitong administrasyon na to? On the third year, sasabihin ko, isang legacy, budol. Huh? Binudol tayo sa unity, binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, no? Walang build better more, budol ng budol. Saan nakakita ng governance na budol? Ay, sa public administration ho, hindi ho yan napapag-usapan. Sa public administration, pinag-uusapan accountability, transparency. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito no, sa mga statement ni Professor Malutikia patungkol pa rin po dito no, sa present administration na kung saan sinabi niya na budol mga kababayan. No? Grabe, tahasan na po yan, harap-harapan. Budol nga, itong 3 years ni PBBM bilang Pangulo no, ng Pilipinas ay budol mga kababayan. Yung mga pinangako niya nung kampanya, yung unity at continuity, ay budol mga kababayan. No? Although yung unity mga kababayan, nagkakaisa, nakikita natin, nagkakaisa na po sila ngayon. Itong mga yellow at mga makakaliwang grupo mga kababayan, parang may pagkakaisa na po sila, no? Yung humiwalay lang talaga itong mga Duterte supporters mga kababayan. At tingnan natin no, itong legacy na sinasabi niya na kung saan ay hindi naman ramdam mga kababayan ng mga kababayan natin. No? Although di ko alam, baka doon sa mga supporters po nila ay talagang full support sila dito mga kababayan, nakikita nila. Pero dito no, sa mga ibang grupo ay parang wala naman mga kababayan no, yung legacy na nagawa niya within 3 years of being the President of the Philippines. Parang wala akong nakikita mga kababayan. No? Although dito nga sa kanyang mga achievements, no, imbis na ibalita mga kababayan no, or magbalita itong si Yussi Claire Castro ng mga achievements ng administration, ay tila hindi effective mga kababayan. No? Sa tingin ko hindi effective si Yussi Claire Castro bilang spokesperson ng Malacanang. Kung mapapansin natin, yung mga nakaraang mga spokesperson ng mga presidente ay talagang magaling, very articulate at very eloquent mga kababayan, very concise pag sila magsalita, napaka mahinaon lang, kalma mga kababayan. No? Tingnan natin yung spokesperson ngayon ni VP Sara, si Attorney Castelo, ay mahinaon lang yung boses at talagang nandun yung respeto mga kababayan no, sa tao kapag magsalita. Kasi ano yung salita niya mahinaon parang Lucy Torres yung dating parang ganon. Mahinaon yung boses, very soft, parang ganon. Hindi ganito kayo si Claire Castro na parang pitbull, parang mga ngagat mga kababayan pag magsalita. Lalo na, especially pag tumitira na siya or binibira niya na si VP Sara, no? Mga kababayan, talagang nanggagalaiti siya. At yung mga issues na, syempre yung mga tanong ng media talaga ay tungkol din doon sa administration, kasi palpak nga mga kababayan, maraming palpak patungkol nga dito sa mga flood control corruption na kung saan ay dawit na or dinawit na nga ni Saldico itong si PBBM na nag-utos sa kanya na mag-insert mga kababayan di umano ng bilyon-bilyon nga. At syempre tinatanong ng media, kaya talagang nanggalaiti rin po itong si Yussi Claire Castro. At yung topic ay binabalik niya doon sa mga Duterte mga kababayan, kaysa ganyan si PBBM daw po yung nag-umpisa na ibulgar yung corruption na iyan, tapos si PBBM pa daw yung paratangan ng corruption. So parang hindi effective talaga yung kanyang style mga kababayan. No? At di ko alam, para sa akin mga kababayan, kaya maraming taong galit sa kanya at kaya bagsak yung trust at approval ratings na ni PBBM, no? Kasi may ibang nagsabi na hindi talaga effective yung kanilang communication, no? At yung iba sinisisi dito si Yussi Claire Castro mga kababayan, dahil yung style nga niya ay hindi bumenta sa taong bayan mga kababayan. No? At ito pa po mga kababayan ang ibang statement ni Professor Malutikia hinggil dito nga sa performance, no? At mga nangyayari ngayon sa Marcos administration. Alam mo, ang problema, hindi namin ito linabas, but we did a correlation study between the fall of the trust of the president from the time my BFF became the spokes. There is a direct correlation. Tuwi siya nagsasalita, umuusad. Tuwi, lahat ng banat niya umuusad ang Pangulo.
Kaya nga, ang parati kong sinasabi, ano ba itong ginagawa ninyo sa institusyon? Kasi ako, institutionalist ako eh. Katulad nung nagsalita si Colonel Odi, no? Institution. Pag binasa niya yung sinabi niya, wala naman siyang sinabing mag-resign ka. Kala ko nga, nung nabasa ko, sobra na, bakit wala yung pangatlo? Tapos yung una niyang sinabi doon na allegiance to the Constitution and to the Armed Forces of the Philippines. So anong kaso? Tama yung sinabi ni General Garcia eh. Anong kaso? At clear siya doon. Sabi ko nga, magaling ang nagsulat nito kasi linagyan ng personal. May word yung personal. Withdrawal. Hindi nga niya sinabing President Marcos eh. Mr. Marcos. Diba? So, yung makikita mo that it is a personal statement, bumalik siya, hindi niya sinabing naka-uniforme siya, yung respeto doon sa sundaluhan na andon. So ano yung pagkakamali niya? Parang yung pagposas kay General Pokis. Anong maling ginawa niya? Biro mo yung pamilya galing sa bakasyon, paglabas mo doon sa tube, na andun na yung mag-aaresto sa'yo at pinusasan. At imbis na dalhin sa korte para maibalik yung warrant, idinaan muna sa krame para magpiano. How do you treat? Bakit natin trinatrato ang mga opisyal nating ganon? Yung isa, reterido. Yung isa, active. So ang tanong ko dito sa administrasyon na ito, ganon ba ang tingin nyo sa mga taong nagsilbi? Itong si Colonel Odi yata malapit na mag-retire. Retiring ng May 21 or May 12? Oh. Biro mo, at pag tiningnan ho nyo yung background ng tao, maa-amaze ka. Kasi talagang tinuturuan yung future soldiers, pagkatapos makikita mo kung saan siya galing, kung saan siya nakipaglaban. Nandun pa sa UN Peace Forces. Hindi ordinaryong tao si Colonel Odi para nyo ganyanin. Ngayon, dun sa mga iba na pumupukol na meron namang ibang mga kasundaluhan na opisyal na banat ng banat rin sa administrasyon dati, hindi ko alam anong pagkakaiba nun. Walang banat dun sa sinabi si Colonel Odi. Wala siyang personal na banat. Ang sinabi lang niya, personal withdrawal kay Mr. Marcos. Yun, ganun klarado. Anong mali doon? Dahil hindi tinawag na presidente? Ngayon lang nakikita kong pagkakamali dun sa maghuhusga sa kanya. Dahil tinawag Mr. Marcos, naasar siguro. Tapos sinabi niya, tama na, sobra na, paglaban ang Pilipinas. So, he didn't even say resign. He didn't even call for the soldiers or the rank and file to withdraw support. It was a personal decision. Parang yung mga tumatayo at nagsasalita sa administrasyon na ito, it is a personal decision. So bawat tao bawat Pilipino, dapat there comes a point in our life na kailangan natin magsalita. At yun mga kababayan, no, si Professor Malutikia, isang professor at the same time political strategist and analyst mga kababayan. At dito nga po, no, nabanggit niya rin po dito yung statement nga po ni Colonel Audi Mungao mga kababayan, na kung saan it was personal pala. Although nauna na po itong sinabi no, ni Attorney Retired General and Attorney Virgil Garcia na it was private pala mga kababayan na sinend sa kanila sa group nila, sa group chat ng mga Mason. So it was not intended for public consumption pala, no, yung kanyang sinabi. Chinat niya lang or sa group chat nila na nag-withdraw po siya ng suporta kay President Bongbong Marcos, no, in his personal capacity, no, hindi bilang isang
talagang membro ng Armed Forces of the Philippines, no? At wala naman daw po nakikita silang paglabag dito, no, sa batas at maging doon sa Armed Forces of the Philippines regulations, kasi personal po niyang pag-withdraw ng suporta, no? At hindi naman niya dinawit dito yung Armed Forces at nandun pa rin yung kanyang respeto at paggalang, no, dito nga po sa institution na kanyang kinabibilangan ang Armed Forces of the Philippines. Yung personal na pag-withdraw niya ay kanyang personal na pananaw sa buhay niya, mga kababayan, na hindi na po siya, hindi siya susuporta dito kay PBBM kasi nawalan na daw po ito ng moral ascendancy na bilang mangulo, no, or bilang manguna sa atin, mamuno dito sa bansang Pilipinas, dahil nga po dito sa malawakang korupsyon, mga kababayan, na nangyayari ngayon, no, dito sa ating bansa, at yung mga pangako ni PBBM na may makukulong na sa Pasko, mga kababayan, no, at hanggang ngayon bagong taon na, mga kababayan, ilang taon na lang or ilang araw na lang matatapos na rin yung January, no, magfi-February na pero wala pa rin mga big fish ang nakulong, mga kababayan. Bagamat meron po siyang pinakulong pero yung mga maliliit nga lang, no, yung contractor lang, mga kababayan, pero itong mga main proponent, mga congressman, ay wala pa po, mga kababayan, no, bukod dito kay Saldico na talagang siya lang yung hinahanti ngayon or hinahanap ngayon ng gobyerno ng Pilipinas para ipakulong, mga kababayan. At bukod dyan, sa dami-dami ng mga congressman na dawit dito, no, na pinangalanan ng mga kontraktor na sila Diskaya na tumatanggap ng mga kickback at itong mga insertion ng mga congressman ng mga bilyon-bilyon, ay wala pa rin pong nakulong, mga kababayan, no, bukod doon sa mga pag-freeze lang ng kanilang mga assets. So wala pa, mga kababayan, wala pa talagang natupad doon sa kanyang mga pangako, no, mga kababayan. At isa pang mahalagang bagay, mga kababayan, na kini-question sa kanya, no, ni PBBM, itong paggamit di umano niya ng illegal na droga, na kung saan mismo yung kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ang nagsiwalat niyan. At yung pag-undergo sana niya or yung sabi sa kanya na mag-undergo sana siya, no, ng hair follicle drug test, pero tinatawanan niya lang, mga kababayan, no, although wala namang nakakatawa doon, pero didma lang sila, mga kababayan, no. At itong mga bagay na ito, mga kababayan, ay talagang malaking issue ito, no, kasi talagang ang pangit pakinggan na yung presidente ng bansa nyo ay gumagamit di umano ng mga ganyang bagay, illegal na droga, no. At dito nga lang sa maliit na posisyon, mga kababayan, pag mag-apply ka ng trabaho ay hinahanapan nila ng mga ganyan, na may mga drug test pang requirements. Pero dito sa ating bansa, bilang Pangulo, pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ay walang ganun, mga kababayan. Unfair naman po yun, mga kababayan, no? At kung talagang malinis po siya once and for all, mga kababayan, para manahimik na po ang lahat, ay napakadali lang naman po niyan, mga kababayan, no, yung hair follicle drug test. Although meron na po silang pinagmamalaki noon na drug test daw, pero urine daw po yun, mga kababayan, no, nung pagtakbo niya bilang presidente noong 2022. May requirements po ang COMELEC, pero urine daw po yun, hindi po hair follicle, kasi yung urine daw ay madaling madaya, mga kababayan, no, pwedeng dayain yung resulta. Unlike dito sa hair follicle drug test ay talagang hindi po madadaya, no, at matitrace kung hanggang kailan yung huling gamit, mga kababayan, ng isang tao ng pinagbabawal na gamot. At talaga kung ako lang, mga kababayan, no, on my personal opinion, kung wala naman akong itinatago, ay napakadali lang naman at para manahimik na po ang lahat, kasi ang dami na pong nagdemand sa kanya ng drug test ng hair follicle, mga kababayan. Pero yun nga, denial pa rin hanggang ngayon. At itong ipinagmamalaki nila ng mga legacy ng Marcos administration ay tila hindi po ramdam, mga kababayan, no, kahit ako, no, on my personal opinion, na hindi ko po ramdam yung kanyang legacy yan, no. At yung tumatak sa mga isipan ng mga Pilipino, no, na hindi nila supporters ay korupsyon, mga kababayan, itong flood control, kasi dito po talaga ito talagang pumutok ng husto, no, itong flood control corruption sa termino niya, mga kababayan, no. Although siya daw po yung nagsiwalat, pero hindi naman po siya safe dito, mga kababayan, dahil dito nga po nangyayari sa kanyang
panahon, no? Itong 2025 GAA na pinakakurap, mga kababayan, sa buong budget ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito daw po yung 2025 national budget ang pinakakurap, mga kababayan, at hindi na po nila yan matatanggal, no, or mai-erase dahil hanggang ngayon ay kini-question pa rin yan, mga kababayan, at maraming mga bilyon-bilyon na mga insertion, no, ng mga congressman, mga kababayan, ang nangyayari noon, at mismong yung dating Appropriation Committee Chairman na si Saldico na po ang nagsalita, mga kababayan yan. At hindi naman po yata magagawa ni Saldico yan kung siya lang, mga kababayan, dahil di hamak lang na may mataas pa po sa kanya, no, na mga opisyalis ng gobyerno, mga kababayan, no. At siya na po mismo ang nagsiwalat, kaya nasa inyo na lang po yan kung maniwala po kayo kay Saldico. Pero para sa akin ay mas kapani-paniwala, no, yung mga statement ni Saldico, dahil alam naman po natin na meron pong mas may mataas pa sa kanyang opisyal, at pwede siyang talagang ura-urada ipakulong na yan, o ipakulong siya agad-agad, mga kababayan. Pero bakit ngayon lang, no, nung nagsalita si Saldico? Imposibleng hindi po nila na-trace yan doong panahon na iyon, no, mga kababayan, no? Bilang presidente, hawak mo po lahat ng mga resources ng gobyerno, nandyan lahat sa'yo ng mga investigation authority, no, ang NBI nandiyan, ang Department of Justice, at lahat ng mga dokumento, mga kabayan, ay nandiyan na sa bakuran mo. Kaya para po sa akin, imposible pong hindi po alam ni PBBM, no, although sinasabi niya hindi niya alam yung mga korupsyon na nangyayari. Hindi po ako naniwala doon, mga kababayan, no. Sa Intel funds pa lang niya na 4.5 billion, mga kababayan, imposible. Ang laki-laki ng budget sa intelligence funds, pero hindi mo alam yung mga nangyayaring korupsyon. Kaya talagang hindi ka paniwala, mga kababayan, no? Hindi ako naniniwala na hindi alam ni PBBM yung talamak na korupsyon na nangyayari sa kanyang administration. So, na po masabi yun dito, mga kababayan, sa statement ni Professor Malutikia, no, na kung saan budol, mga kababayan, no, itong 3 years si PBBM ay budol ang lahat. So, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.